Hi! Welcome back to my channel. This is Mama Jing in New Zealand. Guys, sahod na naman ngayon kasi every 2 weeks kaming sumasahod dito. Yung iba, weekly yung sahod, pero kami fortnightly, so every 2 weeks. So, ang tanong, magkano nga ba ang maiipon namin or yung matitira sa sahod namin every fortnight? Ang gagastusin naman dito, guys, ano lang siya. Ang pinaka-main na gagastusin mo, hindi na natin ikwenta yung mga luho-luho, depende na yan sa inyo. Pinaka-main na babayarin natin dito is yung bahay. So, bahay, tapos bus, kasi yung transportation dito nagbababas kami. So, magkaano ang for 2 weeks, mga $40 yung bus. Kailangan mong mag-load ng 40. Kasi 10 days kang nagtatrabaho, $2 per ride. So, per day, maka $4 ka. Times 10, so 40. Tapos yung bahay is 220 per week. Yun yung rent ng bahay ko. So, for 2 weeks, ang babayaran mo is 440. So, yan na yung mag-expense mo. Tapos, grocery mo, sabihin na natin 100 is okay na yan for grocery kung mag-isa ka lang. Kasi sa akin, okay na yan siya eh. Yung bigas mo, ano na yan eh. Yung 5 kilo mo, aabot na yan ng 2 weeks. Kasi mag-isa ka lang naman. Ganon. So, pwede 100, 150, ganon, depende na yan sa inyo. Then, yung tatlo na yan lang ang kukunin natin sa sahod ko at magkaano ang matitira sa sahod ko na to. Kasi hindi na natin ikwenta yung mga online shopping natin. Wala na, di muna natin yan isama kasi yung mga luho natin na yan, depende naman talaga sa atin yan. Kung gusto natin makaipon, wag muna tayong maggaganyan. Bali, ang isummarize ko lang dito sa sahod ko, yung pinaka-main na billing natin dito at expenses. Ganun lang. Kaya yun na yun. Rent ng bahay, grocery, at saka pamasahe mo going to work everyday. Yun lang. At tignan nyo kung magkano ang maiwan sa sahod natin. Sa fortnight, guys, yung kikitain namin dito is $1,300. Wala na tong tax, bawas na ang tax dyan. Tapos yung sahod na yun is yung pinakababa na sahod na namin yan. Kunyari, hindi busy, kagaya yan, hindi busy. Nasa ano lang kami, guaranteed 30 hours per week, 60 hours yung fortnight namin. Yun lang yun, 1,300. Pero kung busy, aakyat naman yung sahod na yan. Pero yun yung kwentahin natin, yung pinakamababang sahod namin. Kasi yan ang sinasahod namin ngayon, 1,300 for 2 weeks. Tapos, bawasan natin ng bahay na 440 pang 2 weeks. So, mayroon na lang akong 860. Minusan ng pang bus na 40 for 2 weeks. Sarado, walang sobra, walang kulang ito. So, 820. Minus grocery na 100 for 2 weeks. So, ang maiwan na lang sa atin is $720. Nasa sayo na yung $720 kung padala mo sa pamilya mo, kung may sinusuportahan ka. At yung palitan natin dito, guys, is for Philippine peso is 33. Depende na lang, minsan 33 point something, 0.20, 0.18, 0.05. Depende sa palitan, pero nasa 33 siya palagi. So, yung 720 na yun, kung in Philippine money, kung di ka talaga magastos, so kung sabihin natin 33 is 23,760 for 2 weeks, yun yung mas-save mo. Pero hindi mo naman talaga masabing yung 720 na yun is, yun na talaga yung savings mo, di ba? Kasi malay mo, may magyayang inuman, may magyayaya na kakain sa labas, magyayaya na bibili ng bagong damit, o di ba, mga ganon. Pero nasa atin naman ang pagkocontrol niyan. Hindi naman sinabing kailangan mong i-save talaga yun. Para sa mga walang idea, kasi malaki talaga pag sinasabi mong New Zealand, ang laki ng sahod sa paningin nila, di ba? Yung pamilya ko nga, akala nila ang yayaman ko na dito. Pero hindi, kasi kagaya ko na nagsusuporta ako sa pamilya. May binubuhay, may nagmi-maintenance. So, hindi ko ma-achieve tong 720 na savings na to per fortnightly. Hindi. Mahirap sa akin na mabuo ito. Ganun lang, kaya ginawa ko yung video na to para yung mga nagbabalak na mag New Zealand, may idea din kayo. Kasi lalo na kung galing kayo sa mga bansa na halos libre lahat. Galing sa mga Middle East country na ang mura ng mga bilihin. Dito hindi.
Ganyan. Pero may maiipon at may maiipon ka na naman talaga kapag marunong kang humawak ng pera. Kasi 'di ba sabi nila kahit gaano kalaki o kaliit yung sahod mo, kung marunong kang mag-ipon, meron at meron ka talagang matitira para sa future mo. Ganun lang. Thank you for watching sa mga bago kong subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Sana may natutunan kayo sa video kong to at mag-comment na rin kayo kung may maitatanong kayo para masagot ko kayo or magawan ko ng video yung mga concerns ninyo. Thank you for watching. Bye! Please subscribe sa mga bago sa channel kong to.